May isang di nakikitang puwersa na gumagana sa iyong buhay ngayon, maniwala ka man o hindi. Tumutugon ito sa pinakamalalim mong iniisip, sa mga larawang paulit-ulit mong iniisip, sa mga damdaming tahimik mong pinagyayaman kapag walang nakatingin. Karamihan sa mga tao ay nabubuhay nang hindi napapansin ito, na parang nakaprograma lang, paulit-ulit ang parehong takot, parehong pagdududa, parehong limitasyon, araw-araw. At pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit hindi nagbabago ang buhay. Napansin mo na ba kung paano tila madaling nakakakuha ng oportunidad ang ilang tao, habang ang iba naman ay tila puro hirap ang dumarating? Naitanong mo na ba kung bakit ang ilang pangarap ay nananatiling mahirap abutin, kahit papilitin mo ang iyong sarili? Ang sagot ay wala sa labas. Ito ay nasa loob. At hanggat hindi mo ito naiintindihan, patuloy mong susubukang baguhin ang mundo nang hindi muna binabago ang isang bagay na tunay na lumilikha ng iyong mundo, ang iyong isip. Sa loob ng mahabang panahon, ako rin ay nakulong sa di nakikitang bitag na ito. Naniwala akong masyadong mahirap ang mundo sa akin, na ako ay minamalas, na ang mga oportunidad ay para lamang sa ilang piling tao. Gumigising ako, nagtatrabaho, umuwi ng pagod, at inuulit ang lahat kinabukasan, tulad ng ginagawa ng milyon-milyong tao maging ngayon. Ilang beses mo na bang naramdaman na ibinibigay mo ang lahat, ngunit tila walang nararating? Gaano kadalas mo na bang naisip na ang pera ay hindi para sa lahat, na ang tagumpay ay para lang sa mga espesyal na tao, na ipinanganak ka upang mabuhay para lang makaraos? Ang mga ideyang ito ay hindi ka ipinanganak kasama. Itinanim lang ang mga ito. At lahat ng itinanim sa isipan, lumalago. Ang katotohanan ay simple, ngunit hindi komportable. Hindi mo inaakit ang nais mo, inaakit mo ang kung sino ka sa loob. Kung maliit ang pagtingin mo sa sarili, maliit din ang magiging resulta mo. Kung nakikita mo ang iyong sarili bilang karaniwan, mabubuhay ka ng karaniwang buhay. Kung nakikita mo ang iyong sarili na may limitasyon, mabubuhay ka sa loob ng mga limitasyon. Kinukumpirma lamang ng panlabas na mundo ang kung ano ang napagdesisyonan na sa iyong panloob na mundo. At iyon ang dahilan kung bakit ang dalawang tao ay maaaring mabuhay sa iisang lungsod, magtrabaho sa iisang lugar, kumita ng parehong sweldo, at magtapos sa ganap na magkaibang realidad. Ang isa ay binabago ang kanyang isip, ang isa naman ay hindi. Ang isa ay kumukuha ng kontrol sa kanyang mga iniisip, ang isa naman ay nananatiling kontrolado ng mga ito. Ang pinakamalaking bilangguan ng sangkatauhan ay walang rehas, walang pader, walang kandado. Nasa kung paano tingnan ng isang tao ang kanyang sarili, sa mga label na tinanggap niya, sa mga kwentong isinalaysay niya sa kanyang sarili sa loob ng napakaraming taon, kaya't naniwala na siya rito bilang katotohanan. Takot sa kabiguan. Takot sa pagkawala. Takot sa paghuhusga. Takot sa pagiging mayaman. Takot sa pagiging mayaman dahil binabago ng yaman ang pagkakakilanlan, at maraming tao ang hindi pa handang iwanan ang mas maliit na bersyon ng kanilang sarili. Napansin mo na ba kung paano sinisira ng ilang tao ang lahat kapag malapit na sila sa tagumpay? Nagdudulot sila ng problema, lumilikha ng gulo, sumusuko ng walang malinaw na dahilan. Sa ibabaw, tila malas lang. Sa pinakapuno nito, ito ay pagkakakilanlan. Ang lahat ng iyong itinatayo ay nagsisimula bilang isang larawan sa iyong isipan. Bago ito lumitaw bilang pera, bahay, negosyo, kalusugan, relasyon, lahat ay umiiral bilang isang ideyang pinapagana ng emosyon. Hindi ganap na naiba ng utak ang pinipilit mong isipin sa kung ano ang pisikal na nararanasan. Nagre-react ito sa mga mental na larawan na parang totoo na ang mga ito. At ang iyong katawan, mga desisyon, mga gawi, at maging ang mga taong nakakaharap mo ay nagsisimulang umayon sa bagong programang ito, kadalasan ng walang malay mong kaalaman. Hindi ito mahika. Ito ay sanhi at epekto. Ito ay batas. At hindi lang gumagana ang mga batas kapag pinaniniwalaan natin ang mga ito. Gumagana ang mga ito sa lahat ng oras. Karamihan sa mga tao ay gumigising araw-araw na iniisip ang mga bayarin, utang, problema, masamang balita, at nakaraang pagkadismaya. Pinapakain nila ang mismong klase ng kaisipan na nagpapanatili sa buhay kung ano ito. Pagkatapos ay nagtataka sila kung bakit hindi sila umuunlad. Napansin mo na ba kung gaano kadalas para sa isang tao na sabihin na gusto niyang kumita ng mas maraming pera, ngunit pagkatapos ay gumugugol ng maraming oras sa pagreklamo tungkol sa kanyang trabaho, kanyang boss, kanyang kumpanya, sa ekonomiya? Mahina ang pagnanais, malakas ang programang nakatanim. At laging nananalo ang programang ito.
Ang paulit-ulit mong iniisip ay nagiging iyong pagkakakilanlan, at ang iyong pagkakakilanlan ang lumilikha ng iyong realidad. Mayroong isang tahimik na sandali ng pagbabago sa loob ng bawat tao. Nangyayari ito kapag humihinto ang isang tao sa pagtatanong kung bakit ganito ang buhay at nagsisimulang magtanong kung paano nila magagawang higitan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon. Kapag huminto sila sa pagnanais ng mas kaunting problema at nagsisimulang humanap ng mas malalim na kamalayan. Kapag naiintindihan nila na hindi sila ginawa para lang magbayad ng bayarin, mabuhay at maghintay ng pagtanda. Ginawa ka upang lumago, lumawak, lumikha, umunlad at mabuhay ng may layunin. At hanggat hindi mo pinahihintulutan ang iyong sarili na tanggapin ito bilang katotohanan, patuloy mong tatanggihan ang mga oportunidad na nagtatago bilang mga hamon. Ang tinatawag mong kapalaran ay, madalas, isang emosyonal na gawi lamang na inulit sa loob ng maraming taon. Isang gawi ng pag-isip ng maliit. Isang gawi ng pagpapababa sa sarili. Isang gawi ng paghihintay ng pahintulot. Isang gawi ng pagkatakot sa sariling kakayahan. At narito ang isang bagay na halos walang nagsasabi sa iyo, hindi sinusubukan ng universo kung sino ang sinasabi mong gusto mong maging, sinusubukan nito kung sino ang totoong pinaniniwalaan mong ikaw. Kung ang pinakamalalim mong paniniwala ay nagsasabing hindi ka karapat-dapat, sasang-ayon ito sa iyo. Kung sumisigaw ng kasaganaan ang iyong pagkakakilanlan, makakahanap ito ng paraan upang kumpirmahin ito. Hindi mo kailangang baguhin ang buong mundo ngayon din hindi mo kailangang intindihin ang lahat sa oras na ito. Ngunit kailangan mong simulan ang tapat na pag-obserba sa mga kaisipang inuulit mo bawat araw. Ano ang sinasabi mo sa sarili mo kapag nagkakamali ka? Ano ang naiisip mo kapag nakikita mong umuunlad ang isang tao? Ano ang nararamdaman mo kapag iniisip mo ang mas magandang kinabukasan? Pagkabalisa, pagkakasala, pagkasabik o takot? Ang mga reaksyong ito ang nagpapakita kung saan ka natigil. At hanggat hindi nagbabago ang puntong iyon, patuloy na ikot ang lahat sa paligid mo sa isang lugar, kahit pa nagbabago ang tanawin. Mayroong isang napakalaking kapangyarihan na natutulog sa loob mo, naghihintay lamang ng isang desisyon, ang desisyon na hindi natanggapin ang limitadong bersyon ng iyong sarili bilang pangwakas. Ang desisyon na muling iprogram ang sariling isipan, kahit pa ito ay tila hindi komportable sa simula. Ang desisyon na tanggapin na walang sinumang darating upang iligtas ka, at sa katunayan, nakakapagpalaya yon. Dahil kapag naiintindihan mo na ang pinagmulan ng lahat ng iyong ipinamamalas ay nasa loob mo, nagsisimula kang mapagtanto ang isang bagay na ganap na nagbabago sa laro, hindi ka nasa awa ng buhay. Ang buhay ay tumutugon sa iyo. At kapag nagsimulang magkakahugis ang pagkaunawa na ito, kahit paunti-unti, lahat ay nagsisimulang magbago mula sa loob palabas. Ang iyong mga pagpipilian, relasyon, oportunidad, halaga sa sarili, tapang, pananaw para sa hinaharap. Walang nagbabago mula sa labas papasok. Ang lahat ay nagbabago mula sa loob palabas. Noon pa man, at magpakailanman. Nang simulang kong maunawaan kung paano talaga gumagana ang isip, isang bagay ang naging imposible na baliwalain. Halos lahat ay nabubuhay na sinusubukang baguhin ang mga resulta nang hindi man lang tinutugunan ang sanhi. Gusto ng mga tao ng mas maraming pera, mas mabuting kalusugan, mas malaking pagkilala, ngunit patuloy silang nag-isip sa parehong paraan, nakakaramdam ng parehong emosyon, at tumutugon sa mga problema sa parehong pamamaraan. At narito ang isang paalala sa realidad, walang sinumang makakabuo ng bagong buhay gamit ang lumang pag-isip. Maaari kang magpalit ng trabaho, lungsod, relasyon, kotse, ngunit kung dadalhin mo ang parehong pagkakakilanlan, nagbabago ang tanawin sa pelikula, ngunit nananatili ang kwento. Ilang beses mo na bang ipinangako sa sarili mo na sa pagkakataong ito ay magiging iba, na ngayon ay magiging maayos ang lahat, ngunit tila pareho pa rin ang lahat pagkalipas ng ilang buwan? Hindi ito kakulangan sa lakas ng loob. Ito ay kakulangan sa panloob na pagkakahanay. Karamihan sa mga tao ay takot tumingin sa loob dahil natutuklasan nilang mayroon silang mga paniniwala na hindi nila kailanman sinasadya na piliin. Mga paniniwala tungkol sa pera, tagumpay, pag-ibig, kabiguan, at pagiging karapat-dapat. Mga mabuting tao na naniniwalang mapanganib ang pagiging mayaman. Masisipag na tao na naniniwalang laging magkakaroon ng kakulangan. Mga matatalinong tao na naniniwalang huli na sila ipinanganak sa buhay. At hanggat tumatakbo ang mga paniniwalang ito sa iyong isipan, inuutusan nila ang iyong mga desisyon, damdamin, at maging ang mga oportunidad na tinatanggap o tinatanggihan mo. Ang unconscious mind ay hindi nakikipagtalo, nakikipagdebate, o nagtatanong.
Sumusunod lang ito sa kung ano ang paulit-ulit na pinagtibay ng may damdamin. Ngayon, kung ang narinig mo sa ngayon ay tumatama sa iyo, hinihiling ko sa iyo ang isang simple, ngunit makapangyarihang bagay sa ngayon, ay click ang like button at mag-subscribe sa channel. Tila isang maliit na galaw, ngunit para sa buhay ng channel, napakalaki nito. Ito ang nagbibigay daan upang ang nilalamang ito ay patuloy na makarating sa mas maraming tao na nasa kung nasaan ka ngayon, naghahanap ng mga sagot, at sinusubukang unawain kung bakit hindi pa nagiging ayon sa inaasahan ang buhay. Kapag ginawa mo ito, hindi ka lang tumutulong sa channel. Tumutulong ka sa isang tao na hindi pa man lang nakakaalam na kailangan niyang marinig ang mensaheng ito. Mayroong pattern na paulit-ulit sa buhay ng karamihan ng tao. Ginugugol nila ang maraming taon sa pagsisikap na kumita ng mas maraming pera nang hindi naman kailanman dinadagdagan ang kanilang intrinsic self-worth. Ngunit ang kita ay laging sumasalamin sa antas ng iyong kamalayan. Hindi ka kumikita ng kung ano ang nararapat sa iyo, kumikita ka ng kung ano ang tugma sa iyong pagtingin sa sarili. Kung, sa kaibuturan, nakikita mo ang iyong sarili bilang isang taong laging nagpupumilit para mabuhay, anumang pera na lumampas sa pamantayang iyon ay mawawala sa kung anong paraan. Isang hindi inaasahang bayarin, isang problema, isang pagkalugi, maling pagpili. Hindi ito malas. Ito ay pagkakatugma sa iyong pagkakakilanlan. Ibinubunyag lang ng pera kung sino ang pinaniniwalaan mong ikaw. At kapag binago ng isang tao ang kanilang pagkakakilanlan, nagbabago ang kanilang mga resulta ng walang sapilitang pagsisikap. Nakita ko na itong nangyari ng hindi mabilang na beses. Ang mga taong gumugugol ng maraming taon na nakatigil sa parehong sweldo, sa parehong routine, at umaabot sa parehong financial ceiling, bigla, pagkatapos ng seryosong inner work, nalalagpasan ang limitasyong iyon sa loob ng ilang buwan. Hindi dahil naging mahika sila, kundi dahil huminto sila sa hindi nakikitang pagsasabotahe sa sarili. Ang pinakamalaking kalaban ng iyong pag-unlad ay hindi ang gobyerno, ang ekonomiya, ang iyong boss, o ang iyong pamilya. Nasa kwento ito na isinasalaysay mo sa sarili mo bawat araw. Isinisiwalat ng pananaliksik sa sikolohiya ang isang kapansin-pansing bagay, ang utak ay may tendensyang hanapin ang mga karanasan na nagkukumpirma sa kung ano na ang pinaniniwalaan ng isang tao tungkol sa kanyang sarili. Kung naniniwala kang laging ikaw ang dehado, mapapansin mo lamang ang mga sitwasyon kung saan tila ganoon ang nangyayari. Kung naniniwala kang laging talo ka, ang iyong focus ay magtatala lamang ng mga pagkatalo. Kung naniniwala kang may kakayahan kang lumago, nagsisimula ang iyong isip na salain ang mga oportunidad na dati ay hindi mo napapansin. Hindi nagbabago ang mundo. Ikaw ang nagpapalit ng salaan. Isaalang-alang ang kaso ni Jim Carrey. Noong hindi pa siya kilala, sinulatan niya ang sarili ng simbolikong tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar para sa mga serbisyo niya sa pag-arte. Wala siyang pera, wala siyang kasikatan, at walang katiyakan. Ngunit mayroon siyang malinaw na pananaw, matinding emosyonal na pag-asam, at panloob na determinasyong hindi umaasa sa papuri mula sa labas. Ilang taon ang lumipas, ang bayad para sa isa sa kanyang mga pelikula ay umabot ng eksakto sa halagang iyon. Para sa ilan, ito ay nagkataon lamang. Ngunit ito ay pagkakaugnay-ugnay para sa mga nakakaintindi kung paano lumilikha ang isip ng mga huwaran ng realidad. Hindi lang pera ang kanyang ipinamanhid. Ipinamanhid niya ang pagkakakilanlan, pag-ugali, mga pagpipilian, at pagtityaga na nakahanay sa larawang iyon. Ngayon, isipin ang sarili mong buhay. Ano ang isinusulat mo sa sarili mo araw-araw sa anyo ng pag-isip? Nakikita mo ba ang iyong sarili na yumayabong o basta na lang nabubuhay? Naisip mo ba ang iyong sarili na lumalago o basta na lang tumatanda? Kinikilala mo ba ang iyong sarili bilang isang taong gumagawa ng isang dakilang bagay o simpleng nagbabayad lang ng mga bayarin hanggang sa katapusan ng iyong mga araw? Maaari mong lokohin ang mundo, maaari mong lokohin ang social media, maaari mo ring lokohin ang mga nakapaligid sa iyo, ngunit hinding-hindi mo maloloko ang sarili mong isip. At ito ay laging nagbibigay ng eksakto sa iyong naiprograma. May matinding pagkakaiba ang pagnanais at pagpapasya. Ang pagnanais ay puno ng pagdududa. Ang desisyon ay sinasamahan ng aksyon. Milyon-milyong tao ang nagnanais na maging malaya sa pananalapi. Kakaunti ang nagpapasya na maging malaya sa pananalapi. At ang desisyon ay hindi nangyayari kapag madali ang lahat. Ito ay nangyayari sa gitna ng takot, sa gitna ng kawalan ng seguridad, sa gitna ng pakiramdam na hindi pa handa. Dahil walang sinuman ang laging handa.
Ang pagiging handa ay ipinapanganak sa paglalakbay, hindi bago ito. Kung gusto mong simulan itong subukan sa praktika, narito ang isang simple, ngunit makapangyarihang hamon. Sa susunod na 7 araw, obserbahan ang bawat negatibong pag-iisip tungkol sa iyong sarili, tungkol sa pera, o tungkol sa iyong hinaharap at, sa mismong sandaling iyon, sadyang palitan ito ng isang salungat na pagpapatunay na sinasabi ng may pananalig. Hindi mekanikal, kundi ng may pagkaunawa. Kung lumitaw ang hindi ko kaya, palitan ito ng ako ay natututo at umuusad. Kung lumitaw ang hindi ito para sa akin, palitan ito ng ako ay nagiging ang taong namumuhay nito. Sa simula, mananalangin ang iyong isip. Normal ito. Ang pagtutol ay tanda ng muling pagprograma na nagaganap. Walang magbabago sa labas hanggat hindi mo binabago ang tahimik na kasunduan na ginawa mo sa iyong sariling mga limitasyon. Laging ipapakita ng mundo ang imaheng taglay mo sa loob. At ang tanong na bumabalik ay simple ngunit malalim. Anong imahe ang iyong pinaninindigan ngayon sa mismong sandaling ito? Dahil iyan ang bumubuo sa iyong bukas, batid mo man o hindi. May panahon sa aking buhay na kailangan kong harapin ang isang bagay na iniiwasan ng maraming tao sa buong buhay nila. Hindi ako mahirap dahil sa kawalan ng pera. Ako ay mahirap dahil sa paraan ng aking pag-isip, pakiramdam, at pagtingin sa sarili. Maaari kong palitan ang trabaho, lungsod, damit, at mga kaibigan, ngunit dala-dala ko ang parehong isip. At hanggat nananatili ang parehong isip, patuloy na susunod ang mga resulta sa parehong huwaran. May isang komportableng kasinungalingan ang sinasabi ng mundo sa mga tao, na sapat na ang simpleng pagtatrabaho ng husto. Ang trabahong walang direksyon ay nakakapagod lamang. Ang trabahong walang kamalayan ay basta na lang nag-uulit ng mga siklo. Ang nagpapabago ng buhay ay hindi ang isang pagsisikap, ito ang pagkakakilanlan na sumusuporta sa pagsisikap. Noong isang yugto ng aking kabataan, nagtrabaho ako bilang isang bombero, at sa panlabas, mukhang maayos ang lahat. Katatagan, regular na sweldo, isang predictable na rutina. Sa loob, lubos akong nawawala. Nabuhay ako ng naka-autopilot, walang ambisyon, walang pananaw, nang hindi naniniwala na mayroon pang iba bukod doon. Isang araw, may naglagay ng libro sa aking mga kamay na nagpabago ng lahat. Hindi ang libro mismo ang nagpabago ng aking buhay. Ito ang ideyang itinanim nito sa aking isip, ang ideya na ako mismo ang direktang responsable sa lahat ng pumapasok at lumalabas sa aking realidad. Noong panahong iyon, wala akong pera, walang akademikong pinagmulan, walang mahahalagang koneksyon. Ngunit, sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng ibang panloob na larawan ng aking kinabukasan. At sapat na yon upang simulan ang paggalaw ng buong buhay ko. Di nagtagal, umalis ako sa kagawaran ng bombero at nagsimula ng negosyong paglilinis. Para sa marami, parang kabaliwan iyon. Sino ang aalis sa isang matatag na karera para magsimula mula sa wala sa isang bagay na hindi pa nila nagawa? Ngunit ang pagkakaiba ay, sa unang pagkakataon, hindi ako kumikilos dahil sa takot. Kumilos ako na ginagabayan ng isang bagong pananaw sa aking sarili. Ang resulta ng unang taon na iyon ay isang bagay na hindi ko kailanman naisip na magaganap, mahigit $100,000 sa kita. Hindi ito swerte. Hindi ito himala. Ito ay direktang bunga ng pagbabago ng pagkakakilanlan. Kapag nagbago ang isip, nagbabago ang pag-ugali. Kapag nagbago ang pag-ugali, nagbabago ang mga resulta. Laging sa ganitong ayos. Mayroong isang napakahalagang bagay na halos walang nakakaintindi tungkol sa manifestation. Hindi mo inaakit ang gusto mo kapag desperado ka. Inaakit mo ang naging natural sa iyong pagkakakilanlan. Hindi mo inaakit ang kasaganaan sa pamamagitan ng pagsubok na patunayan sa mundo na kaya mo. Inaakit mo ang kasaganaan kapag ang pagiging masagana ay nagiging normal sa loob mo. Ang desperasyon ay nagtataboy, ang pananalig ay umaakit. Ang takot ay humaharang, ang kalinawan ay nagbubukas ng mga landas. At lahat ng ito ay ipinapanganak sa katahimikan, sa loob ng isip, matagal bago ito lumitaw sa iyong bank account. Ipinapakita ng pananaliksik sa neuroscience na lumilikha ang utak ng mga bagong koneksyon kapag paulit-ulit tayong nalantad sa mga bagong ideya na sinasamahan ng emosyon. Sa madaling salita, kapag inuulit mo ang isang bagong larawan ng iyong sarili ng may tunay na damdamin, literal na muling inaayos ng iyong utak ang sarili upang suportahan ang bagong realidad na iyon. Nagsisimula itong humanap ng iba't ibang solusyon, nakakakita ng iba't ibang oportunidad, at nagre-react ng naiiba sa parehong mga hamon. Hindi nagbabago ang mundo.
Ang nagbabago ay kung paano ka nakikipag-ugnayan dito. At iyon ang nagbabago ng lahat. Isaalang-alang ang kwento ni Oprah Winfrey. Ipinanganak siya sa matinding kahirapan, naharap sa pang-aabuso, pagtanggi, emosyonal at pinansyal na kakulangan. Ayon sa istatistika, lahat ng bagay ay nagpapahiwatig na ulitin niya ang kapalaran ng libu-libong tao sa paligid niya. Ngunit sa isang punto, sa loob niya may nagbago. Ang imaheng sinimulan niyang taglayin sa sarili ay hindi na tugma sa lugar na pinagmulan niya. At kapag nagbago ang pagkakakilanlan, nagsisimulang umayon ang mga pangyayari. Hindi siya yumaman dahil lamang sa talento. Yumaman siya dahil siya ay naging ang taong nagpapasanormal niyon para sa kanyang sarili. Ngayon, tingnan ang kabilang panig ng barya. Narating ni Mike Tyson ang tuktok ng mundo, kumita ng malalaking kayamanan, kasikatan, kapangyarihan, paggalang. Ngunit sa loob, ang kanyang pagkakakilanlan ay nanatiling nakulong ng mga bugso ng damdamin, takot, kawalan ng kontrol, at mapanirang paniniwala. Pumasok ang pera sa napakalaking dami, ngunit umagos din palabas sa parehong bilis. Hindi kakulangan ng oportunidad ang nagpabagsak sa kanya. Ito ay ang kakulangan ng pagkakakilanlan na nakahanay sa kanyang natatanggap. Nagpapatunay ito ng isang matinding katotohanan, kapag hindi handa ang isip, ang tagumpay ay nagiging pabigat, hindi isang pagpapala. Marahil naririnig mo ang lahat ng ito at iniisip, kung gayon. Ibig bang sabihin ito ay nakasalalay lamang ang lahat sa akin? At hindi iyan pabigat. Iyan ang pinakadakilang anyo ng kalayaang umiiral. Dahil kung ang lahat ay nakasalalay sa iyo, hindi mo na kailangang maghintay na magbago ang sistema, bumuti ang gobyerno, tumulong ang ekonomiya, sumuporta ang iyong pamilya, kilalanin ka ng iyong amo. Nagsisimula ka ng eksakto kung nasaan ka, sa kung anong mayroon ka, sa isip na dala mo ngayon. Ang panimulang punto ay hindi pera. Ito ay kamalayan. At narito ang isang tanong na masakit, ngunit nagpapalaya, sino ka kapag walang nakatingin? Paano mo kinakausap ang iyong sarili sa mga sandali ng kabiguan? Kino-comfort mo ba ang iyong sarili o sinisira mo ito? Natututo ka ba o sinisisi ang iyong sarili? Pinapalakas mo ba ang iyong sarili o pinahihina? Karamihan sa mga tao ay sinasabotahe ang kanilang sariling mga pangarap sa kanilang panloob na pag-uusap. Pinapakain nila ang isang boses na nagsasabing hindi ito gagana, na huli na hindi ito para sa kanila. At pagkatapos ay sinusubukan nilang magtagumpay sa buhay na may kaaway na naninirahan sa loob ng kanilang sariling ulo. Kung gusto mong simulan ang pagpihit ng susi na iyan ngayon, narito ang isang simple, ngunit malalim na gawain. Sa susunod na 3 araw, bawat gabi bago matulog, isulat ang 3 ebidensya, gaano man kaliit, na ikaw ay umuunlad. Maaaring ito ay isang naiibang pag-isip, isang bagong saloobin, isang pag-uusap na dati mong iwasan, isang takot na iyong hinarap. Natututo ang isip sa pamamagitan ng ebidensya. Kapag nagsimula kang magtala ng pag-unlad, nagsisimula itong tanggapin ang paglago bilang katotohanan. At kung ano ang tinanggap ng isip ay nagsisimulang maakit ng buhay. Hindi ka nagmamanihi dahil humihingi ka. Nagmamanihi ka dahil ikaw ay nakahanay. At ang pagkakahanay ay hindi isang hiwalay na kilos. Ito ay isang pang-araw-araw na pagsasanay. Maliit. Tahimik. Hindi nakikita. Ngunit hindi mapipigilan. Dahil kapag nagsimulang magbago ang iyong panloob na imahe, walang pagpipilian ang panlabas na mundo kundi ang sumunod. May isang punto kung saan sa wakas ay napagtanto ng isang tao na hindi sila nakikipaglaban sa mundo, kundi laban sa kanilang sariling pagprograma. At ito ang pinakamaringal na punto ng buong paglalakbay, dahil ito ang sandali kung kailan nagsisimulang manalansang ang ego. Gusto ng isip na bumalik sa nakasanayan, kahit na ang nakasanayan ay nangangahulugang sakit, pagkadismaya, kakulangan, at takot. Ang luma ay hindi komportable, ngunit mahuhulaan. Ang bago ay nagpapalaya, ngunit nakakatakot. At halos lahat ay sumusuko sa mismong puntong ito, kapag nagsimula silang makaramdam na may tunay na nagbabago sa loob. Napansin mo na ba kung paano, kapag tunay kang nagpapasya na magbago, lumilitaw ang mga tukso na bumalik sa mga lumang pattern? Mga taong humihila sa iyo pabalik, mga imbitasyon na nakakagulo sa iyong focus, mga pag-isip na sumusubok na kumbinsihin kang nauuna ka sa iyong sarili. Hindi iyon nagkataon. Iyon ang iyong lumang sarili na sumusubok na mabuhay. Ang isip ay nakakondisyon sa loob ng maraming taon upang tanggapin ang mga limitasyon na parang ito ay mga ganap na katotohanan. Pinansyal, emosyonal, propesyonal, pampamilyang limitasyon.
At lahat ng tinatanggap mo ng matagal ay nagiging pagkakakilanlan. Ang kakaunti ang nakakaintindi ay ang pagkakakilanlan ay parang isang hindi nakikitang thermostat. Kinokontrol nito ang antas ng buhay na pinahihintulutan mo sa iyong sarili. Kung susubukan mong lumampas sa antas na ito nang hindi binabago ang iyong pagkakakilanlan, ang iyong sariling isip ay walang malay na hihilahin ka pabalik. Ang tunay na pagbabago ay hindi tungkol sa pagkamit ng isang bagay na panlabas. Ito ay tungkol sa pagpapalawak ng iyong panloob na pagkakakilanlan kung sino ka sa paniniwala mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng pag-ugali na madalas bumabalik ang mga tao sa dati nilang gawi kapag hindi nila napapatibay ang isang bagong pagkakakilanlan. Maaari silang makaranas ng panandaliang tagumpay, ngunit sa huli ay babalik din sa dati. Bumabalik ang nawalang timbang, nawawala ang kinita, nawawala ng gana. Hindi ito kakulangan ng pamamaraan. Ito ay kakulangan ng panloob na pundasyon. Hindi mo kayang panatilihin sa katagalan ang isang bagay na hindi pa nagiging bahagi ng iyong pagkatao. Tingnan natin ang kaso ni Arnold Schwarzenegger. Nanggaling siya sa isang maliit na nayon sa Austria, na may malakas na punto, limitadong yaman, at halos walang tsansa na maging isa sa mga pinakamalaking pangalan sa bodybuilding, pelikula, at politika. Kung susuriin mong mabuti ang kanyang kwento, matutuklasan mo na nagsimula ang lahat sa isang napakalinaw na mental na imahe. Bago pa mahabol ng kanyang katawan ang kanyang pangarap, nagpasya na ang kanyang isip. Bago pa siya tanggapin ng Hollywood, nakikita na niya ang kanyang sarili doon. Bago pa magkaroon ng pera, nabuo na ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mundo ay umayon lamang sa panloob na desisyong ginawa niya matagal na. Ngayon, tingnan naman natin ang kabilang panig ng kwento. Nakamit ni Enzo Hammer ang pandaigdigang kasikatan, kumita ng daan-daang milyong dolyar. Ngunit hindi siya nakabuo ng pagkakakilanlan na akma sa pamamahala, pangmatagalang pananaw, o kaalaman sa pananalapi. Ang resulta ay ang halos buong pagkawala ng kanyang yaman. Hindi ito nangyari dahil wala siyang kakayahan. Nangyari ito dahil hindi nakasabay ang kanyang panloob na pagkakakilanlan sa kanyang panlabas na mga nakamit. Ang pera ng walang kamalayan ay nagiging pagsubok. At ang pagsubok na walang paghahanda ay nagiging sakit. Karamihan sa mga tao ay naniniwala lamang kapag nakita na nila. At iyan mismo ang dahilan kung bakit karamihan ay patuloy na naiiwan sa sarili nilang kwento. Ang ilan na nagbabago muna sa loob ang nakakakita ng pagbabago sa labas kalaunan. Ito ang pagbaliktad na nagpapabago sa lahat. Hindi mo kailangang maghintay na gumanda ang buhay para mangarap ng malaki. Nangangarap ka ng malaki hanggang sa mapilitan ang buhay na mag-ayos-ayon sa bagong dalas na yon. Tumutugon ang mundo sa mga may matatag na pagkakakilanlan, hindi sa mga patuloy na nag-aalinlangan sa pagitan ng pag-asa at takot. Napansin mo na ba na habang papalapit ka sa tunay na pagbabago, lalo kang nagiging hindi komportable? Nangyayari ito dahil nagsisimula ng mamatay ang dating ikaw at hindi pa lubos na lumalabas ang bagong ikaw. Nakakatakot ang kawalan na ito. Maraming tao ang nagbibigay kahulugan dito bilang senyales na sila ay nasa maling landas, gayong sa katotohanan, ito ang pinakamalaking senyales na sila ay nasa tamang landas. Ang sinasadyang pagiging hindi komportable ay paglago. Ang hindi sinasadyang kaginhawaan ay paghinto. Narito ang isang hamon para sa iyo kung nais mong subukan ito sa totoong mundo. Sa loob ng susunod na 5 araw, pumili ng isang partikular na bahagi ng iyong buhay na nais mong baguhin, pera, kalusugan, relasyon, o karera. Araw-araw, paggising mo at bago matulog, ipikit mo ang iyong mga mata sa loob ng 2 minuto at hawakan sa isip ang imahe ng iyong sarili na nabubuhay na sa bagong realidad na ito nang may lubos na kalinawan hanggat maaari. Hindi bilang manonood kundi bilang bida. Tingnan sa pamamagitan ng iyong sariling mga mata. Damhin ang mga emosyon. Pakinggan ang mga tunog. Pansinin ang mga detalye. At agad pagkatapos, gumawa ng isang maliit at konkretong aksyon sa parehong araw na umaayon sa bagong pagkakakilanlang ito. Maliit, ngunit totoo. Isang paggalaw, isang desisyon, isang pag-uusap, isang pag-aaral, isang organisasyon. Natututo ang isip kapag ang isip at aksyon ay magkasama. Hindi ang tindi ng isang araw ang nagpapabago ng iyong buhay. Ito ay ang paulit-ulit na pagpapatibay ng tamang pagkakakilanlan sa paglipas ng panahon. Ang mga patak ay bumubuo ng karagatan. Ang mga isip ay bumubuo ng tadhana. At kapag tunay mong naunawaan ito, titigil ka sa pagmamakaawa para sa pagbabago at magsisimula kang maging ang pagbabago mismo.
Hindi nakikipag-ugnayan ang universo sa mga taong hindi makapagpasya. Tumutugon ito sa pagiging palagi. Ang lahat ng tila malayo ngayon ay nasa labas lamang ng iyong kasalukuyang pagkakakilanlan. Kapag lumawak ang pagkakakilanlan, susunod ang realidad. Palagi. Walang eksepsyon. Darating ang punto kung saan ang isang tao ay humihinto sa paghahanap ng mga pamamaraan at nagsisimulang hanapin ang pagkakakilanlan. Ito ang naghihiwalay sa mga sumusubok na mag-manifest at sa mga tunay na nagmamanifest. Dahil ang pamamaraan ng walang pagkakakilanlan ay walang laman na pagsisikap. Ang visualization ng walang pagkakasundo ay nagiging pantasya. Ang pagpapatunay ng walang pananalig ay nagiging mekanikal na pag-uulit. Ang nagpapabago sa lahat ay kapag nagsimula kang mamuhay, mag-isip, at magpasya bilang ang taong nais mong maging, kahit na wala pang panlabas na patunay nito. Dito halos lahat ay nabibigo dahil gusto nila ng garantiya bago magkompromiso. Ngunit hindi ganyan gumagana ang buhay. Una ay ang panloob na pangako. Pagkatapos ay darating ang mga ebidensya. Karamihan sa mga tao ay umaasta lamang na parang panalo kapag nanalo na sila. Ngunit ang mga tunay na nagbabago ng kanilang buhay ay umaasta na parang panalo habang nasa kadiliman pa. Hindi ka naghihintay na maging tiwala para kumikilos ka hanggang sa maging tiwala ka. Hindi ka naghihintay na dumating ang tapang, kumikilos ka sa kabila ng takot. Hindi ka naghihintay na mag-isa ang iyong isip, sinasanay mo ito araw-araw kahit na lumalaban ito. At lalaban ito. Dahil ang isip ay pinrograma para panatilihin kang ligtas, hindi para palagin ka. Ang paglago ay nangangailangan ng paglabas sa nakasanayan, at ang nakasanayan, para sa isip, ay palaging mas komportable kaysa sa posible. May isang kakaibang pattern sa mga taong hindi umuusad, lagi silang naghihintay ng tamang sandali. Kapag gumanda ang pera, kapag natapos ang isang relasyon, kapag nawala ang mga utang, kapag nagbago ang amo, kapag naging matatag ang ekonomiya, at ang tamang sandali na yon ay hindi kailanman dumarating. Dahil ang tamang sandali ay hindi panlabas. Ito ay panloob. Ito ay isang tahimik na desisyon na walang nakakakita, ngunit binabago nito ang takbo ng lahat. Hindi nagre-reorganisa ang mundo para ikaw ay magpasya. Ikaw ang nagpapasya at susunod ang mundo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa pag-ugali ng tao na ang pakiramdam ng kontrol sa sariling buhay ay isa sa pinakamalaking salik para sa emosyonal na kagalingan at kasaganaan. Ang mga taong naniniwalang sila ang responsable sa sarili nilang mga resulta ay nagpapakita ng higit na katatagan, mas malaking kalinawan ng isip, at mas matatag na emosyon. Sa kabaligtaran, ang mga naniniwalang ang lahat ay nakasalalay sa pagkakataon, sa sistema, o sa iba ay nabubuhay sa isang patuloy na estado ng pagkabalisa, pagkabigo, at pakiramdam ng kawalang katarungan. Ang nakakagulat ay pareho silang tama. Ang mundo ay kumikilos ng eksakto ayon sa kanilang paniniwala kung paano ito gumagana. Marahil ay itinuro sa iyo na pagdudahan ang sarili mong mga pangarap. Na makontento sa maliit. Na huwag gumawa ng mga ekspektasyon. Na huwag mangarap ng malaki upang hindi ka mabigo. Ngunit pag-isipan mo, ilan ang kilala mong nag-isip ng maliit at nagtagumpay? Halos wala. At ilan ang nag-isip ng malaki kahit walang naniniwala sa kanila? Binago ng mga taong iyon ang sarili nilang mga kwento. Ang mangarap ng malaki ay hindi ginagarantiya ang resulta. Ang mangarap ng maliit ay ginagarantiya ang paghinto. Isipin ang kaso ni Walt Disney. Tinanggal siya sa isang pahayagan dahil sa kakulangan ng pagkamalikhain, nabigo ang kanyang mga kumpanya, naipon ang kanyang mga utang, at nakarinig siya ng di mabilang na hindi. Anumang ordinaryong tao ay susuko at tatanggap ng katamtamang kapalaran. Ngunit ang imahe na hawak niya sa kanyang sarili, at kung ano ang nais niyang likhain, ay mas malaki kaysa sa kanyang pansamantalang pagkabigo. Hindi ang pera ang lumikha ng pananaw. Ito ay ang pananaw na lumikha ng pera. At iyan ang tunay na ayos ng mga bagay. Ngayon, obserbahan kung paano halos lahat ay nabubuhay sa kabaligtarang paraan. Una, gusto nila ng pera, pagkatapos ay gusto nilang baguhin ang kanilang paraan ng pag-isip. Una, gusto nila ng bahay, pagkatapos ay gusto nilang maramdaman ang kasaganaan. Una, gusto nila ng pagkilala, pagkatapos ay gusto nilang maramdaman na karapat-dapat sila. Ang baligtad na ayos na ito ay nagpapanatili sa mga tao na patuloy na humahabol sa isang bagay na palaging tila medyo malayo kaysa sa nararapat. Kapag nagbago ka sa loob, ang panlabas ay nagiging bunga.
Kapag sinubukan mong magbago mula sa labas papasok, ang pagod ay walang katapusan. Narito ang huling hamon, simple sa anyo, malalim sa epekto. Sa loob ng susunod na 21 araw, pumili ng isang pagkakakilanlan na nais mong palakasin, halimbawa, isang taong disiplinado, may tiwala sa sarili, masagana, kalmado, o nakatuon. Araw-araw, sinasadya mong gawin ang 3 bagay. Una, mag-visualize sa loob ng 2 minuto ng iyong sarili na ganap ng ganoong klase ng tao. Ikalawa, obserbahan sa buong araw kung kailan lumilitaw ang isang lumang pag-ugali at itama ito kaagad, kahit maliit na aksyon lang. Ikatlo, bago matulog, isulat ang tunay na ebidensya na kumilos ka bilang ang bagong bersyon na ito. Natututo ang isip sa pamamagitan ng pag-uulit at ebidensya. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang bagay na nangangailangan ng pagsisikap ngayon ay magsisimulang maramdaman na natural. Ang pagmamanifest ng lahat ng bagay ay hindi isang mystical na kapangyarihan na nakalaan lamang sa ilan. Ito ay ang lohikal na bunga ng pag-unawa kung paano gumagana ang isip at pagpili na gamitin ito para sa iyong kapakinabangan, hindi laban sa sarili mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang alam na ang lahat. Kailangan mo lang tumigil sa pakikipag-ayos sa limitadong bersyon ng iyong sarili. Ang iyong panlabas na buhay ay salamin lamang ng pagkakakilanlan na hawak mo sa loob. Baguhin ang pagkakakilanlan, at ang salamin ay walang ibang pagpipilian kundi ipakita ang isang bagong realidad. Habang naghihintay ka ng mga senyales, pahintulot, o garantiya, mananatili ang buhay mo kung ano ito. Ngunit sa sandaling magpasya kang magbago muna sa loob, may isang tahimik at makapangyarihang bagay ang nagsisimulang gumalaw sa paligid mo. Hindi ito gumagawa ng ingay. Hindi ito humihingi ng pag-apruba. Hindi ito nagbibigay ng babala. Tumutugon lamang ito. Dahil ang universo ay hindi sumusunod sa mga kahilingan. Ito ay umaayon sa mga nagbabago ng kanilang dalas. Marahil, sa mismong sandaling ito, mayroon nang gumalaw sa loob mo, kahit na ito ay banayad pa, halos hindi mahahalata. Kung minsan, nagsisimula ang pagbabago sa ganitong paraan, sa katahimikan, na may bagong tanong, bagong pagkabalisa, bagong paraan ng pagtingin sa iyong sarili. Ingatan mong mabuti ito. Huwag mong hayaang mamatay ang alab na ito kapag bumalik ka sa iyong nakasanayan. Dalhin mo ang ideyang ito ngayon, bukas, sa maliliit na kilos, sa tila simpleng desisyon, dahil sa mga hindi nakikitang pagpipilian na ito nagsisimulang mabuo ang malalaking pagbabago. At kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo sa ilang antas, kung sa anumang punto ay naisip mo, pakiramdam ko ay ginawa ito para sa akin, mayroon akong espesyal na pakiusap para sa iyo, ibahagi ang video na ito sa isang tao lamang. Isa lamang. Ang taong kilala mo na nakakaramdam ng panghihina ng loob, natigil, at hindi na naniniwala sa sarili. Kung minsan, isang mensahe lamang sa tamang sandali ay nagpapabago ng buong buhay. Marahil ikaw ang dapat maging instrumentong iyon ngayon. Magkasama tayo dito, at magkikita tayo sa susunod na video.